Yon, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Good morning. Sa mapagpalang umaga dahil alas 6 na, devotion na naman. Yon, ngayon po sa araw na ito, sa umagang ito, ay ating pong pagbubulay-bulayan ang sinasabi sa 1 Corinthians, unang Korinto 12:12. Yan. At ganito po ang sinasabi. Ang ating topic ngayon ay the body, ang katawan. Yan. Ito po ang sinasabi sa 1 Corinthians 12:12. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Yan po. So, sa mga with bagay, yan. Ang sinasabi dito ay the body. Yan. Sa pagkaunawa ko ay ito yung iglesia. Kasi pag sinabi iglesia, hindi tinutukoy sa relihiyon o kinaanay ba natin. Pag sinabi iglesia, ito ang katawan ni Kristo. Ito. So, ano ba yung iglesia? Ano yung body? Ano ang katawan? Ang pagkaunawa ng karamihan ng mga tao ngayon sa salitang iglesia ay isang gusali. Yan. Denominasyon o kaya ay relihiyon. Yan ang pagkaunawa ng mga tao. Hindi ito ang biblikal na kahulugan ng iglesia. Yan. Ang salitang iglesia ay nagmula sa dalawang Griyegong salita na ito ay siguro ito napag-aralan to ng mga pastor. Ito na yung sinasabing EKK. EKK na ang ibig sabihin ay mula sa at kalis na ibig sabihin ay tinawag. Sa mula sa at tinawag na ng pagsamahin ay naging iglesia. Yon. Yan, sana naman natutunan natin to, ano? Kaya ang salitang ito ay nangangahulugang tinawag mula sa. Yan. Na tumutukoy sa mga taong tinawag ng Diyos. So ano ba yung mga taong tinawag ng Diyos? So ano tayo? Ano tayo magkakapatid? Tayo ang iglesia. Tayo ang katawan ng Diyos. Yan. Yan. Ang payak na kahulugan ng iglesia ay hindi tumutukoy sa isang gusali o relihiyon. Yan. Sa halip ito ay tumutukoy sa mga tao. So tayong iglesia, kung tawagin, ay tayo ang mga tao na siyang katawan ni Kristo. Ano? So, minsan nakakalito na ang sagot ng marami kung tinatanong natin kung saang simbahan nakapareho ng kahulugan ng salitang iglesia sa wikang English na church. Sila dumadalo, ang isasagot nila ay minsan Baptist, minsan Methodist, o iba pang relihiyon. Ngunit kung babasahin ang aklat ng Roma, Kapitulo 16:5, ganito ang sinasabi. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Yan. Yan ang sinasabi. Ang tinutukoy ni Pablo ay ang iglesia na nasa loob ng kanilang tahanan at hindi ang gusali o relihiyon, kundi ang mga mananampalataya. Yan. Kasi nga, ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Yan. Sinasabi din sa aklat ng Epeso, chapter 1, 22-23, at ang lahat ng mga bagay ay pinasukon niya sa ilalim ng kanyang mga paa
at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Yan. Na siyang katawan niya, nakapuspusan niyong pumupuspos ng lahat sa lahat. Yan. Ang katawan ni Kristo ay binubuo ng lahat ng mga mananampalataya. Mula sa panahon ng Pentecostes, sa aklat ng mga gawa, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ito na naman po tayo. Lagi natin binabanggit yan sa tuwing umaga, sa tuwing yung ating topic ay kahit yung topic nating nakaraan, apat na topic natin noong nakaraan linggo, simula nang ako'y magsalita sa inyong harapan. Ayan, laging binabanggit ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang katawan ni Kristo o iglesia ay binubuo ng dalawang aspeto. Una, ang pandaigdigang iglesia, ito ay binubuo ng lahat ng mga taong may personal na relasyon kay Jesus Christ. Ayan. Sinasabi sa aklat ng 1 Corinthians 12:30 naman. 12:13. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismohan tayong lahat sa isang katawan. Yun. Maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Yan. Makikita natin na ang lahat ng mga mananampalataya kay Jesus ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Yan. Ang totoong iglesia ng Diyos ay isang relihiyon, ay hindi isang relihiyon pala. Gusali o denominasyon. Yan. Ang pandaigdigang iglesia ng Diyos ay ang lahat ng mga tumatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus Christ. Yan. Ang pangalawa namang aspeto, ang lokal na iglesia. Yan. Ito ay inilarawan sa aklat ng Galatia 1, verse 1 to 2. Sabi dito, si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko sa mga iglesia ng Galatia, dito, yan ang sinabi. Dito makikita natin na sa probinsya ng Galatia ay mayroong maraming mga iglesia. Ito ang tinatawag nating mga lokal na iglesia. Lupon o katawan o mga tao na nananampalataya. Yan. Ito ay tinawag nating mga lokal na iglesia tulad ng ang iglesyang Baptist, ang Lutheran. Yan. At iba pa ay hindi ang pandaigdigang iglesia. Sa halip, ito ay isang lokal na iglesia. Yan. Ang pandaigdigang iglesia ay binubuo ng mga mananampalataya kay Kristo. Ang mga miyembro ng pandaigdigang iglesia ay dapat nakikibahagi, ayan, sa isang lokal na iglesia. So pag sinabing makibahagi, babalik ulit tayo doon. Hindi tayo pupunta sa ating church, yung gusali. Napupunta lang tayo doon para umupo, makikanta, maki-worship. Kundi, ang bawat sa atin ay, sabi nga ni Lord, dapat ay nakikibahagi sa isang lokal na iglesia. So kung ano mang tinuturo o ginagawa ng ating mga namumuno sa iglesia, sundin natin. Lalo na kung tayo nasa isang
evangelistic na nagawain. Yan. Kaya nga, ang iglesia ay hindi relihiyon, gusali o denominasyon. Ayon sa Biblia, ang iglesia ay katawan ni Kristo na binubuo ng lahat ng mga nananampalataya kay Hesus Kristo. Yan. Sabi nga sa John 3:16. Ayan. Sa 1 Corinthians 12:13. Yan. May mga miyembro ng pandaigdigang iglesia, katawan ni Kristo, sa mga lokal na iglesia, bagamat may mga miyembro din ng lokal na iglesia na hindi miyembro ng pandaigdigang iglesia. Yun po. Yun po sa aking pong pagpapatuloy. Ayan, ano ba ang ginagawa ng isang iglesia? Anong ginagawa ng katawan ni Kristo? Ayan. Makikita natin sa aklat ng mga gawa, 2:42. Yan. Ang itinakdang gawain ng iglesia at sila'y magsipanatiling matibay. Yan. Sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Ayon sa mga verse o talatang nabanggit, ang mga layunin ng gawain ng iglesia ay ang mga sumusunod. Yan. Pagtuturo ng doktrina ng mga apostol, pakikisama sa mga kapwa mananampalataya, pakikilahok, pakikibahagi, pag-aalaala sa banal na hapunan, at ang pang-apat ay ang pananalangin. Ayan. Dapat ituro ng iglesia ang mga doktrinang ayon sa orihinal na turo ng mga apostol upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Yan. Sinasabi sa atin ng aklat ng Efeso 4:14. Yan. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Ang iglesia ay nagtatagpo sa isang lugar kung saan nakakasalamuhan ng bawat isa ang kapwa mananampalataya. Naipapadama ang pagmamalasakit sa bawat isa, yon sa Romans 12:10, na nagtuturuan sa isa't isa, Romans 15:14, gumagawa ng mabuti at naaawa sa kapwa. Sa Efeso 4:32, pinalalakas ang loob ng bawat isa. Sa 1 Thessalonians 5:11, ang higit sa lahat, iniibig ng tapat ang bawat isa. Sa 1 John 3:11. Yan. Ang sambahan ay isang lugar kung saan ang mga mananampalataya ay nagdaraos ng hapunan ng Panginoon upang alalahanin ang kamatayan ng Panginoon bilang kanilang kahalili. Yan. Sa 1 Corinthians 11:23-26, ang paghahati ng tinapay. Mga Gawa 2:42 ay may diwa din ng sabay-sabay na pagkain nito. Ito ay isang gawain na nagtataguyod sa kahalagahan ng pakikisalamuha sa bawat isa. Ang isa sa pangunahing gawain din ng iglesia ay ayon sa mga Gawa 2:42 ay ang pananalangin. Kaya nga tayo may Children of God prayer group, GC, yan. Dito, ang iglesia ay nagtitipon-tipon sa isang lugar kung saan nagsasama-sama sila sa pananalangin. Yan, ginagawa natin to. Sinasabi sa atin ng Pilipos 4:6-7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipinakikilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang isa pang utos na ibinibigay ng iglesia o katawan ni Kristo,
ay ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yan. Yan ang number one na kailangan nating ipakisama o pakibahagi sa loob ng isang katawan, sa iglesia. Yan. Sabi nga sa Mateo 28:18-20 at mga Gawa 1-8, tinawag ang iglesia na maging tapat sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa salita at gawa. So, ibig sabihin, hindi lang natin sasalitain, ipamuhay at ibahagi. Ayun, tayo ang letrang binabasa pagka tayo nasa labas. Yan. Ang iglesia ay dapat magsilbing ilaw at asin sa isang komunidad at nagtuturo sa mga tao tungkol sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Ang iglesia ay dapat mangaral ng ebanghelyo at ihanda ang mga miyembro upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. 1 Peter 3:15. Yan. Ang isa pa sa mahalagang gawain ng iglesia ay mababasa natin sa Santiago 1:27. Ang dalisay at walang dungis na relihiyon sa harapan ng Diyos Ama ay ang pagdalaw sa mga ulila, sa mga babaeng balo, sa kanilang paghihirap. Ito ay upang maingatan ang kanilang mga sarili na hindi mabahiran ng sanlibutan. Yan. Ang iglesia ay dapat ding tumulong sa mga nangangailangan. Yan po ay patuloy nating ginagawa. Ang gawain ng iglesia ay hindi limitado lamang sa pagbabahagi ng ebanghelyo, kundi pagbibigay din naman ng mga pisikal na pangangailangan gaya ng pagkain, damit, kahit salapi, pera, at matutuluyan sa mga nangangailangan. Ang iglesia rin ang nagbibigay sa mga kakailanganin ng mga mananampalataya upang mapagtagumpayan ang kasalanan at manatiling nakabukod sa sanlibutan. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng tapat at matyagang pagtuturo. Kaya nga po hindi tayo tumitigil eh. Kahit saan tayo magpunta, lagi tayong may pagtuturo na ginagawa para sila'y ma-equip at maging handa kung ano man ang ating gawin sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Yan. Ano nga ba ang layunin ng iglesia? Gusto ko ang paglalarawan ng 1 Corinthians 12:12. Ito yung iglesia ay katawan ni Kristo. Ito nga po, uulitin natin for the last time. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Tayo ay tulad sa kanyang mga kamay, bibig, at paa dito sa mundo. Ayan po. Ito po sa huling pananalita natin sa ating katapusan. Ito po 'yon. Dapat po na ginagawa natin ang mga bagay na ginagawa din ni Jesus noong narito pa siya sa mundo. Yun nga po yung inuulit ko na tayo isang katawan, tayo bahagi ni Kristo, tayo katawan ni Kristo. Tayo ang kanyang kamay, bibig, at mga paa. Yan. Tayo mga kamay upang tayo magbigay sa mga nangangailangan at tayo ang kanyang mga bibig upang makapagbahagi ng mga salita para ma-equip natin ang bawat isa na may turo sa kanila kung paano natin ibabahagi ang ebanghelyo. At lalo-lalo na itong ating kayang-kayang ito hanggat tayo nakakalakad, hanggat tayo may lakas upang magbahagi ng mga salita ng ating Panginoon, ay tayo, alam po natin na tayo ang kanyang mga paa. Kaya dapat dito habang tayo nabubuhay pa dito sa ibabaw ng mundo, ay hanggat tayo may lakas, talagang katalinuhan galing sa Panginoon, ay ibahagi po natin. At tayo po magsama-sama bilang body of Christ. Tayo magtulungan
at sama-sama tayong lagi tayong sasama sa ating mga cell group natin, sa mga sa mga sa mga GC natin, yan, sumagot tayo, makibahagi, makibalita, yan, ganyan ang ating gagawin. So, sa pamamagitan ng yung ginagawa natin na itong sinasabi nga na last ginagawa sa pamamagitan ng tapat at matagang pagtuturo. Ayan. Ayan po ang aking may babahagi sa umagang ito. Sa ating devotion, nawa po ay may natutunan tayo sa pagiging sa ating pakikibahagi bilang isang katawan ng ating Panginoon. Ayun po. Good morning. Nawa ay ang bawat isa ay maging ligtas. Bawat isa ay maging mapanuri sa ating kapaligiran, sa ating makibalita tayo sa ating mga kapatid kung saan man sila naandoon at magpanalanginan tayo sa isa't isa. Bilang bahagi ng isang katawan, God bless po tayong lahat at maraming salamat po. Good morning and God bless.